So guys, narito na ang pinaka-importanting summary ng pagkuha ng passport, appointment at pagbabayad. Guys, sundin nyo lang po itong process na ito is mabilis nyo pong matatapos itong passport na appointment. So unang-una guys, punta tayo dito sa passport.gov.ph. So punta po tayo sa kanilang website and then i-click lang po natin itong schedule an appointment. Click po natin yan and then mapupunta tayo dito guys. Reminder, meron silang reminder and then terms of condition, basahin nyo na lang po ito guys. So click natin itong check na box and then start in individual kung kayo lang po and then start group kung family kayo or grupo. So pindutin natin itong individual appointment. So dito guys, bago tayo mag-start, so make sure na 100% all details, information, number, email, pangalan, address. So lahat po dapat is 100% correct spelling. And then ito po fields with asterisk. So kailangan po lahat ng naka-asterisk, ito po yung red. So kailangan po is naka-fill up 'yan bago tayo mag-proceed sa next. Okay, Asia Pacific kasi nandito tayo sa Philippines. So tapos site kung saan po branch na mas malapit kayo. So ako sa Pampanga, gusto ko sa SM Clark. So mas malapit po sa akin 'yan. And then pindutin natin itong I confirm. Itong box na to, i-click lang natin yan, i-check natin, and then pindutin natin itong next. So after dyan guys, ito po yung schedule. So dito guys, mapapansin nyo April, tapos na po ngayon yung buwan. So May na po tayo. So ito pong nakikita nyo ng green, ibig sabihin po available po yan. So dito naman po sa naka-red na sa mga date is fully book po yan. So dito lang po tayo dito sa green. And then pindutin po natin kung anong date na gusto natin. Halimbawa 20. So ayan guys, merong available dito ng 9 a.m. to 10 a.m. So sa akin guys, pasok na pasok to guys kasi SM Clark nagbubukas siya ng 10 a.m. So dito guys, iwas iwas crowded, iwas madaming tao. So mas maagang matapos pag ganitong oras guys. So pindutin natin itong captcha. Kailangan tama. So, bike yung ating captcha. So, ayan. And then, proceed na po tayo sa next. So, dito guys, warning, ensure all details. So, ito po yung sinasabi natin. Dapat lahat ng details, information is tama, 100%. Wala po dapat walang mali para hindi po tayo magka-problema sa ating passport. So, agree. Kung nabasa nyo na po ito, maganda po basahin nyo po ito. Tapos, i-fill up na po natin itong details na narito. So after na natin i-fill up ito guys, so pindutin na natin itong next. So dito guys information naman about sa ating tatay at nanay. So dito guys i-fill up lahat natin ito. So ayan guys, after i-fill up natin ang yung information regarding sa ating mga parents, pindutin na natin itong next. Tapos dito guys, an additional na application type. So kung new or renewal or loss. So pindutin natin tong new kung bago guys. Tapos basis of Philippine citizenship. So ang sa akin dito guys is birth. And then foreign passport holder, kung meron kayong passport na foreign, pwede naman pong yes. So no po yan kung wala. So contact number. So ayan, emergency. And then contact number natin. So hindi po yan yung real number ko guys, hula-hula lang po ito. So example lang po ito guys. So pindutin natin tong next. So ayan, address. So another information dito. So occupation. So fill up lang po natin ito guys. So ayan guys, after natin i-fill up ito, so pindutin na natin ulit yung next. So ayan guys, dito guys, ito yung summary ng ating fill up kaninang sa mga question kanina. So ito guys, merong number, email address. So pwede natin i-review dito guys. I-review natin yung mga sagot natin kanina and then pwede natin i-edit dito kung sakaling may maling letters or number na nilagay natin or may kulang. So dito guys, ako okay naman dito dahil example din naman ito. So kung lahat ng information is tama, mag-proceed na po tayo sa bandang baba. So dito guys, captcha ulit. So traffic light. So ayan guys, ano nyo lang to, i-fill up nyo lang ito. Tapos i-click itong box na to guys. I-check lang natin yan tapos confirm. Tapos guys yan, proceed na tayo sa payment guys. So dito, ito na yung last part guys. So ito yung processing na regular, 950. So dito guys, wala yung ano sa akin, special, yung mabilis now worth of 1.2 pero dati meron. So, pwede tayo magbayad ng Paymaya kung gusto natin Paymaya or debit card. Sa akin guys is mas accessible ako dito sa Paymaya. So, Paymaya po yung pinili ko. Kung meron po yung debit or credit card, pwede naman po dito guys. So, pick up.
So yan, ipipick up natin sa SM Clark yan. And then, ayan po guys, lilitaw yung kung magkano yung babayaran natin is 950. So, pindutin natin tong pay now and then mababasa nyo po yung payment confirmation. So, mag-agree lang po tayo dito sa bandang baba and then proceed to payment. So, ayan guys, lilitaw dito. So, i-fill up na lang natin yung kung ano yung debit card natin or sa Paymaya tayo. So, sa akin guys, so meron palang additional na 50 pesos dito sa convenience fee. So, ayan guys, i-process nyo na lang regarding sa payment and then proceed na po tayo sa pagkuha ng passport. So, ayan guys, tapos na yung appointment sa pagkuha ng passport. So, next naman yan guys is yung pag-pick up ng passport natin. Make sure guys na dala nyo lahat ng requirements kapag pipick up nyo na po yung passport para hindi na po kayo mamroblema. And then dala na rin po kayo ng envelope and then ball pen kasi may ipipill up din po kayo doon dahil marami din pong tao para mabilis yung process. So maraming salamat po. Thank you sa panonood.